1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C, plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Wednesday. So, happy Wednesday sa ating lahat ng bonggam-bongga. And then, of course, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat po sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. And then, of course, sa mga bago nating subscribers, hello sa inyo lahat. Maraming salamat sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At sa lahat naman na makasolid na Mama Sam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, marami akong hatid na chika ngayong araw na to na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So para sa una natin chika, Kurt Aguilar, nako Mama Sam, tingin mo, pwede ba siyang sumali sa another pageant like supranational? So, anong tingin mo dito, Mama Sam? Well, ako tulad nga na sinabi ko kay Kurt after ng Mr. Friendship at naging first runner-up, so sabi ko, in the future, pwede kang lumaban sa another international pageant. Sabi ko sa kanya. So siguro mas maganda, tapusin niya muna yung reigning niya dito bilang first runner-up. Kasi ang alam ko, nagtatrabaho talaga sila after ng pageant. So, syempre bilang first runner-up, may duty and responsibility siya dito sa Mr. Friendship, di ba? And then I think siguro taong 2027, i-prepare niya yung sarili niya para sa another pageant. So, mas gusto ko siyang sumali sa Mr. Pilipinas Worldwide, di ba? So, yon. So, I think yes, pwede siya maging Mr. International or Miss supranational. Oho. So, yon. And why not, di ba? So, magaling si Kurt at eto nga, di ba, dito pa lang first timer niya lumaban na international stage ay naging first runner-up na siya. Eh, di lalo na pag na-prepared niya na yung sarili niya ng bonggang-bongga. Maliit lang kasi yung preparasyon niya bilang pambato natin dito sa Mr. Friendship. Pero kung paghahandaan niya talaga at gusto niya pang sumali, I think it's a future Mr. International or Mr. Supranational. Diba? So, yon. So, may nakalaan para sa kanya. And then, happy ako sa naging resulta sa Mr. Friendship at happy ako na naging first runner-up ang ating pambato na si Kurt Aguilar. Napakagwapo kaya nito in person. So, ang ganda-ganda ng kutis, ang ganda-ganda ng mukha. Lalo na siguro pag nagbago to ng styling, ay, winner yan. At para naman sa sumunod natin, chika, Tara Valencia, Mama Sam, tingin mo, dapat nga ba magbalik sa Miss Universe Philippines? To be honest, bata pa kasi si Tara Valencia, no? And then I think yung experience niya sa supranational ay maganda yung baunin para ilaban niya ang sarili niya uli sa Miss Universe Philippines in the future. Happy ako dahil maganda ang naging resulta ng una niyang laban, and then kilala natin si Tara Valencia na isang palaban. Sabi ko nga, kung hindi man Miss Universe Philippines, gusto ko din siya maging gusto ko siya maging Miss Grand, Miss Grand International. Kasi yung caliber niya, very Miss Grand at yung beauty. Pero kung hindi niya na-feel lumaban ng Miss Grand at tingin niya kaya niya ang universe, why not? Tara Valencia, isa sa mga magaling na kandidata na inilaban natin ngayong taon na to. At masasabi ko na kaya niyang
ilaban ng Pilipinas sa Miss Universe. Siguro pahinugin pa to konti na alam mo yon, maging matured, and then let's see in the future. Bakit naman si Atisa, di ba? 18 years old lang lumaban sa Miss International. O ngayon, very adult na yun nakikita mo sa kanya. The way kung paano na siya magbigay ng opinion niya, talaga pak na pak pinag-iisipan ng maigi. And I think Tara Valencia ganun din. So I'm so excited for Tara Valencia na makita uli natin siya sa national pageant natin. Pwedeng Miss Universe Philippines or Miss Grand International. O, diba? So, yun. I think pwedeng-pwede talaga para Valencia. Nakikita ko na magaling at palaban talaga. So, wala akong duda pag nilaban natin si Tara Valencia sa international stage. Oho. At para naman sa sumunod natin, chika, speaking of Miss Grand, may una ng kandidata ang Thailand para sa All-Stars. Oo, MGI All-Stars. Ito nga ay wala ng iba kundi si Miss World Thailand na si Tarina Botes. Yes! So, ito na nga, kinumpirma na maglalaban o join sa isang buwan ang pambato ng Thailand na si Tarina Botes dahil isa na siyang officially candidates. O, diba? Ang bongga, susko. Ay, nako, exciting to. So, si Tarina ay dating Miss Universe Miss Universe Thailand na naging Miss World Thailand. Dahil na-eltokuyo siya sa Miss World, so tignan natin kung ano ang magiging eksena niya dito sa Miss Grand International All-Stars. O, diba? So, I'm so excited to her. And then, let's see kung ano ang makikita natin na eksena kay Tarina. Oho. So, obra kaya yung ganda niya? O obra kaya yung galing niya? At siya kaya ang magiging kaunang-unahang Miss Grand International All-Stars. So, diba? So, I'm so excited for her. So, yan. Looking forward ako dyan. At para naman sa sumunod natin, chika, syempre, Olivia Yates nasa Vietnam na at nagsimula na nga ang judging para sa mga kandidata sa Miss Cosmo. Mama Sam, anong masasabi mo sa beauty ni Olivia Yates? Very supermodel yung dating, no? So, nakita ko kahapon na parang iniisip ko, hindi siya ganun kagandahan. Sabi ko, hindi naman siya masyadong maganda talaga. Pero yung presensya niya, ang lakas nung dating. Lalo na yung naayusan siya, ay nako, ang lakas maka-supermodel, di ba? So, yan. So, paano nga? Di ba? So, yun. So, natutuwa ako sa kanya kasi at least, di ba, napapansin siya ng mundo and naisip ko na, ay, pwede itong maging supermodel talaga. Baka in the future makita natin to na rumarampa na to sa New York bilang supermodel. Lalo na, ayan, nakaharap niya sila, tawag dito, Paula Sugar. So, I think may opportunity talaga siya dito. So, let's see kung ano mangyayari kay Olivia Yates. Pero, happy ba kayo na isa siya sa mga horado ng Miss Cosmo? Ako ang tatanungin ninyo, okay lang yan. Laban, no? Diba? So, yun, nakakaloka. And then, Paula Sugar. Ayun nga, so kinumpirma nga kahapon ni Paula Sugar, ang judging ay fair daw dito sa Miss Cosmo. So, napag-usapan natin yan yesterday. And then, I'm happy naman kung ganon. Maraming mga magagandang message si Paula sa mga candidates. Pero kasi ako syempre alam niya talaga kung paano mag-motivate ng mga candidates. Kasi sa experience ba naman neto sa Miss Universe. And I think si Paula Sugar, alam niya kung sino ang dapat at kung sino yung nakikita niya. Diyan sa closed door interview, hindi ko lang alam kung umobra sa kanya ang ating pambato na si Chelsea Fernandez. Kung na-impress ba si Paula Sugar sa kanya. And let's see, di ba? So, si Paula, I think, isa na tong veterana pagdating sa pagpili ng mga girls kung sino yung dapat manalo ng Miss Cosmo. Gawa nga sa Miss Universe, di ba? Alam niyo, sa totoo lang, kung ako ang tatanungin ninyo, medyo parang, ang tingin ko kay Paula, mataas eh. Pero yung
Cosmo siya, parang naloka din ako sa kanya na parang, bakit mo ba pinopromote ang Cosmo? Eh wala naman tayong nakitang bongga sa Cosmo nung nakaraan taon, di ba? Na ginagawa nila na para masabi ko, ay, this is the good pageant. Pero ngayon, ito kasi yung second year nila. So, sana maintindihan natin kung ano nga ba ang meron sa Cosmo. Kasi to be honest, ako hanggang ngayon, hindi ko siya naiintindihan. Hindi nga malinaw sa akin. Ano ba talaga ang hinahanap ng Cosmo? Ano ba ang klaseng kandidata ang gusto nila? At ano ba ang motibo nila dito sa kanilang pageant, di ba? So, yon. Ako para sa akin hanggang ngayon, questionable pa siya sa akin. Kasi siguro hindi ako naliwanagan nung nakaraan taon. Hindi dahil sa hindi nanalo si Atisa, kundi dahil sa hindi ko alam kung ano yung ginagawa ng reigning queen nila. Hindi ko alam kung bakit ayun ang napili nila. Kasi parang nakatatak sa akin, kaya nyo yan napili, kasi close sa inyo at gusto ninyong manalo. And then, ayun, so ngayon looking forward talaga ako, gusto ko silang bigyan ng chance na parang ano ba talaga ang Cosmo. So, dapat maintindihan natin sila na para yung mga tao maintindihan din na kung ano ba talaga ang hinahanap at para i-embrace natin yung pageant ng Miss Cosmo ng bonggang-bongga, di ba? So, yon. And good luck sa Cosmo. Sana mahihatid nila sa atin kung ano ang purpose nila at kung ano ang gusto nila. At ano ba yung hinahanap nila sa isang candidates? Kasi parang hanggang ngayon is nakahang tayo doon na parang hindi natin alam ano ba, kailangan ba talaga beauty queen materials? Nagbigay kami ng mga pang beauty queen noon, hindi nyo naman pinanalo. Kailangan ba popular siya? Kailangan ba ano? Pero kasi sinasabi nga nila, impactful beauty. O, diba? So, yan. So, let's see in the future. Malapit na ang kanilang coronation. Ang kanilang coronation ay magaganap sa Sabado, and then ngayong gabi naman yung preliminary competition para sa swimsuit and evening gown. So, good luck. At para naman sa sumunod na chika, Chabit Singson, Singson, gustong bilhin ang Miss Universe. So, anong chika mo dito, Mama Sam? Good para sa akin. So, at least, di ba, medyo parang may hope tayo na mababago ang sistema ng Miss Universe. Lalo na kung ang hawak ay yung anak ni Chabit, di ba? So, looking forward ako dyan na sana maibenta sa kanila ng bonggong-bongga. Sa next month pa natin malalaman kung ano ang magiging resulta ng pag-uusap nila. Pero ako, para sa akin, kung hahawakan to ng Pilipinas, more than doon sa ibang mga country na gustong humawak dito, maliban sa USA, ayun talaga yung gusto kong humawak, yung taga-Amerika. Kasi parang pagpiling ko, pag taga-Amerika ang may hawak dito at isang negosyante, marunong sa pageant, alam nila kung paano pipiliin ng isang quality na Miss Universe. And then, sabi ko nga, mas gusto kong magbalik to sa IMG kasi yung IMG talagang quality talaga And then, I think may pag-asang bumalik sila Paula Shugart, yung mga dating organization dito para matulungan uli ang Miss Universe. And let's see in the future. So para sa akin, maganda dahil gusto nilang bilhin, and then nakikita ko na magkakaroon ng magandang sistema ang Miss Universe kung makukuha to ng Pilipinas, 'di ba? So 'yon. So gusto kong makuha to ni Mr. Chabit. And let's see. So, I'm so excited. Di ba? So, good luck. Good luck sa kanila at good luck sa lahat at good luck sa mga gustong bumili ng Miss Universe. Ako kasi tingin ko parang ipagbibili ba talaga nila? So, hahayaan ba nila na mawala sila ng porsyento dyan sa Miss Universe? Kumikita sila dyan ng bonggong-bongga. Parang napaka-imposible kung iisipin mo, no? So, yon. But good luck. And then, let's see. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, Pauline Amelex. Babalik nga ba sa Miss Universe Philippines? Pag nagkataon, ito na yung pang-apat na beses ni Pauline na sumali dito sa Miss Universe
West Philippines. And I think kung sakaling babalik si Pauline, magiging madali na sa kanyang manalo dito. Kasi syempre napatunayan na rin naman ni Pauline ang sarili niya sa atin. And then parang feeling ko siya na yun yung pinakamalakas. At parang feeling ko sa pang-apat na beses, kayang-kaya niya nang makuha ang corona, di ba? Napaka-imposible naman kung hindi niya pa makukuha yun. Nakakaloka naman. But yes, gusto ko siyang magbalik. Pero i-process niya talaga yung sarili niya para sa competition. Para hindi naman masayang. Kasi talagang nakakaloka talaga kapag hindi niya pa ito nakuha. But tansya ko naman, kung sakaling magbabalik ang Pauline, I think this is the time na parang, yes, kaya niya na to. Diba? So yun, kaya mo ba to? Pak! Kaya mo ba to? Pak! Pero magiging mahirap din kasi Diyos ko, isang malaking risky to para kay Pauline na parang paano kung matalo uli siya. But parang feeling ko naman, naman kung matatalo na naman siya. Ano yun, i-appoint siyang Miss Cosmo. O diba, nakakaloka. But I think, yes, kaya na to ni Pauline at laban. Diba? So kung gusto niyang magbalik lang siya. At I think, susuportahan naman siya ng sambayan ng Pilipino. Dahil nga, tulad na sinabi ko, may napatunayan na ang Pauline sa isang competition. Diba? So, yan. Laban niya. At para naman sa sumunod natin, chika, bakbakan sa Cosmo. Patindi ng patindi. Siyempre, lumalaban din sa voting system naman ang bansa natin at meron nang 6.2 million votes. Pero naunahan siya ni Miss Mexico na biglang umariba sa 6.9 million. So tingin mo Mama Sam, kanino mapupunta ang Cosmo People Choice Award? I think hindi naman pababayaan si Chelsea ng Pilipinas, di ba? Kasi parang ang layo na ng narating ninyo. Nasa 6 million na kayo. Ang unang kalaban natin dyan si Vietnam. Tapos biglang umariba si Mexico, di ba? So, si Mexico talaga naging tinik yan sa Pilipinas. Charot. So, yun. So, I think mananalo dyan si Philippines. So mananalo dyan si Philippines. Nakakaloka naman, di ba? Parang, Mexico? Umeksena ka, charot. Kasi yan nasa bottom yan, bigla silang nagbaksak. Tapos biglang, ang taas nung lamang nila. So, nasa strategy game. Sayang naman yung nilalaban natin dito at binabaksak natin kay Philippines. Tapos biglang, hindi niya makukuha. So, I hope na makuha to ni Philippines. Ako, para sa akin, mas deserve ni Philippines talaga makarating sa dulo ng competition at naniniwala ako na makaka-top 5 dito si Chelsea Fernandez. Tansya ko talaga. At tansya ko din kung hindi man top 5 siya ang mananalo talaga. So yun lang talaga yung ko. Siguro yung maximum niya top 5, minimum niya top 5, ang maximum niya ay title. Ganon. At deserve ni Chelsea to. Grabe ha. So yun, sa lahat ng ipinakita ni Chelsea, I think Chelsea Fernandez ang dapat na manalo ng Miss Cosmo ngayong taon na to. And I think yung beauty ni Chelsea ay pasok sa banga. Kung pagbabasihan lang natin ay yung reigning queen, yung prototype beauty nung queens nila nung nakaraang taon. Diyos ko, talagang lumamang pa ang Chelsea Fernandez, di ba? So, yon. So, I hope na sana makuha to ng Pilipinas ngayong taon na to. Pero malakas yung kutob ko na kay Philippines mapupunta to. But tignan natin mamaya kung ano ang performance level na ipapakita ng Chelsea Fernandez sa competition at malalaman natin yan dahil mamaya na magaganap ang kanilang preliminary competition. So, abangan natin yan. Saan mapapanood? Siyempre sa YouTube. Sa YouTube ng Miss Cosmo. So, yon. So, laban Philippines at magtiwala tayo sa prosesong gagawin ni Chelsea Fernandez. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Siyempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.